Good morning mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa San Jose, Cebu City mga kababayan. Ito na ngayon mga kababayan. Ini-interview ang ating presidente kung ano daw ang mangyayari just in case nga papanig ang Supreme Court sa nihain na kaso ni Atty. Vic Rodriguez. Ito na mga kababayan kung papanig at ipahinto ang 2025 budget, anong mangyayari mga kababayan. By the way mga kababayan, bago tayo magpatuloy, so kung hindi ka pa na-subscribe sa aking channel, pa-subscribe naman, pa-like and share ang ating video para naman madagdagan ang ating mga subscriber mga kababayan. Ito ang ating pag-uusapan, ang budget sa 2025. Siguro doon si Marcos pumunta dito sa Cebu noon. Last week, pumunta rito. Ngayon, tinanong siya sa media, kung sakali ang Supreme Court papanig sa hinang kaso ni Atty. Vic Rodriguez, papanig sa kanya at magpalabas ng TRO, restraining order, sa budget 2025, anong mangyayari? Ang sabi ng ating presidente, sabi niya, ihinto lahat ng operasyon ng government, national government. Ihinto lahat. Ito talaga ay hindi alam ng Pangulong Marcos. Kung sino man ang advisor mo, ano sabi pa ni Atty. Topacio, kung sino man ang advisor mo, bakit ganyan ang iniisip? Maghanap ka ng mas mabuti pang advisors. Bakit ipahinto mo ang lahat ng operasyon ng national government kapag pumanig ang Supreme Court dahil sa questionable budget sa 2025? Bakit ipahinto mo? Nandyan naman sa batas kung sakaling questionable ang 2025 budget. Nandyan naman sa batas na i-reenactment ang budget sa 2024. Ang budget sa 2024, ito pa rin ang gagamitin. So, hindi dapat mahinto. Ang kawawa nito, itong gumawa ng budget na ito na maraming blanco. At itong mga congressman na pumanig at bumirma sa itong BICAM na maraming buslot, maraming buhol-buhol, maraming questionable. Kasi noon sa panig ni Tatay Digong noon, marami daw yan, pero hindi pinirmahan ni Tatay ni PRRD ang budget na yan, worth of 92 billion. How much more ngayon? 6 trillion ang budget. 6 trillion ang budget. So ibig sabihin, gumagawa nga sila ng budget ng para sirain si Inday Sara. May nagsabi-sabi na 1 billion daw ang budget nito para siraan lang ang Duterte, mga Duterte. 1 billion ngayon kapag hindi ito natuloy. Ibig sabihin, palpak ang plano ng administrasyon to. So, palpak ang plano ng speaker. Palpak ang budget. Ngayon ang mga congressman, kawawa. Diba? Kawawa ang pumirma nito. Kasi makukulong pa ito sila dahil tutukuyin talaga kung sinong gumawa nito. Talagang papailan ito ng kaso. Talagang makukulong ito. Dahil sa questionable budget. Sabi pa ni Atty. Topacio, bakit mo ihihinto? Patuloy pa rin. Kasi mayroon namang ang nakaraang budget, yun pa rin ang gagamitin. Reenactment. Ibalik itong ang nakaraang budget. Reenactment. Ibalik ito. Ito pa rin ang gagamitin. So, hindi nakalakihan. Kasi ito pa rin kung kailan ito. Ilang budget nito is 5 trillion. So, ngayon 6 trillion na. So, nawala ng 1 billion dito. So, itong 1 billion, budget ito para kay Inday Sara, para siraan ang Duterte. Dahil si Inday Sara talaga ay considering siya ang senatorial, presidential slate
sa 2028. Di ba? Siya talaga ang nangunguna. At ito naman, pangalawa, meron na sabi si Rafi Tulfo. O, sino pa? Si Romualdez. Ngayon, pag tumakbo si Rafi Tulfo, tumakbo si Romualdez, anong mangyayari sa mga Tulfo? Bikil na. Di ba? Kaya, sabi ni Topacio, Atty. Topacio, bakit mo? Kaya, sa anong sabi ni? Nagpatotoo lang talaga itong si Bongbong, wala talagang alam kung paano patatakbuhin ang ating bansa. Wala talagang alam. Kasi bakit mo ihinto yung niya? Yung budget niya sa 2025. Mayroon naman reenactment budget sa 2024. Ito pa rin ang gagamitin. So kaya walang mangyayari, mahinto. So ibig sabihin, ginulat mo lang, inunahan mo lang ang Supreme Court para pumabor sa inyo ang desisyon. Inunahan nyo ang Supreme Court para magulat ang Supreme Court, kahit magkabuhol-buhol pa, gawin pa rin itong Supreme Court para hindi mahinto. Bakit mahinto? Alam niya ng Supreme Court. Kung talagang mayroong questionable, talagang ipahinto, maglabas ang Supreme Court na TRO. Maglabas talaga yan. Kasi questionable, napakaraming questionable. Ngayon, sinasabi na naman yung bagong Stella Kimbo na walang daw. Kalukuhan yan, mga kababayan. Kaya kayo nagkaganon, iba't ibang rason, kasi kini-question na. Ilang araw, so ilang semana talaga bago kayo nag-question ng ganyan. Hindi kayo nag-press conference sabihin ang totoo. Bakit ngayon lang? Tinitingnan pa ninyo ang script kung paano magsalita. Tinitingnan pa ninyo kung paano talaga mapuna ang questionable 2025. Anong sabi ng BICAM? Anong sabi ni PRRD? Kapag niyan pinirmahan ng Pangulo, tapos na sa BICAM, kailangan hindi na pwede maglagay ka ng anong kahit dyan kasi bawal yan. Yun talaga ang sinasabi ng dating Pangulo. BICAM report, final. Tapos maglagay ka ng mga words yan, bawal na yan. Kailangan hindi pa muna pinipirmahan ng Pangulo, kailangan nandyan na lahat. Kailangan walang blanco. Kapag na mayroong blanco yan, tapos pinirmahan ng Pangulo, illegal na yan. Kasi walang nakalagay na amount. Kailangan mayroon talagang nakalagay amount kung saan yan pupunta na budget na yan. Ngayon, bakit pinirmahan ng Pangulo? Nakalaang amount kung ilan. Pinirmahan na. Tapos, pag-print, wala. Pag-print sa BICAM, wala. Pinirmahan pa rin ng mga senador. Anong mangyayari sa inyo? Di illegal kasi walang amount. Pwede itong lagyan pag magkaroon ng pirma ng presidente. Lagyan na itong amount. Ito 1 billion, 100 billion para to sa bank account ko. Wala na. Hindi nakalagay yan Walang nakalagay na amount. Kung kailan. Kung ito 1 billion, ito ibilagay ko lang dito 10 billion pero 100 billion ari sa account ko. Ganyan talaga, di ba? Isip-isip. Isip-isip natin. Isipin natin. Kung marunong kayo, marunong din ang mga tao kahit walang alam na nila kung bakit may blanco yan. Bakit nagkaroon ng blanco? I-shut down ninyo ang operation ng national government? Sino tinatakot ninyo? Tatakotin ninyo? Ang tatakotin niya, mga congressman, kasi sila ang gumagawa. Kasi itong mga to, gagamitin talaga sa eleksyon. Ang totoo. Ang pera na ito. Kapag nakalusot, gamitin talaga itong sa eleksyon. Gagawin ang lahat ng paraan para maging Pangulo ang Romualdez. Hindi ito mangyayari kasi hindi ito nakasaad.
By the way mga kabayan, maraming salamat po. Hanggang dito na lang. So, kung hindi ka pa na-subscribe sa akin channel, pa-subscribe naman. Dahil pa-like at share ang ating video para man mapunta sa ibang mga subscriber ang ating mga video mga kabayan. Para naman kung hindi pa nakapanood, makapanood. Kung isa ka sa mga subscriber na sa akin, maraming salamat po. Pa-subscribe naman. Isa-subscribe din kita. Maraming salamat po mga kababayan. God is good all the time. All the time God is good. Maganda ang promise ng Panginoon sa atin. Maraming salamat po. Pitching your kanino yung tanan mga kababayan. Maraming salamat.